Magandang araw na naman sa inyong lahat, mga minamahal naming solid residente ng Sitio Bangungot. Kumusta po kayo? Siyempre, nandito na naman ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang muli na naman kayong busugin sa mga kwentong kababalaghang hango sa tunay na buhay ng ating letter senders na ngayon ay hindi lang isa, kundi dalawa. Kaya huwag na natin itong patagalin pa, mga ka-SB. Narito na ang kanilang kwento. Laika's Story. Hi, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Laika. 33 years old, tubong Nueva Ecija, pero ngayon ay nagtatrabaho po bilang isang nail tech dito sa Manila. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo itong karanasang nangyari sa akin noong nakatira pa ako sa probinsya namin. Dalaga pa po ako noon, siguro mga 18 anyos pa lang. Kabibreak pa lang po namin noon ng dati kong nobyo na itago na lang natin sa pangalang Marvin. Siya ang first boyfriend ko noon na naging karelasyon ko rin ng halos 2 taon. Siya rin ang first heartbreak ko, Sir Jupiter. Kaya nang maghiwalay kami noon ay talagang sobrang naapektuhan po ako. Nahulog ako noon sa malalang depresyon na hindi ko akalaing magdadala sa akin sa isang sitwasyong hanggang ngayon ay nagpapataas pa rin ng mga balahibo ko. Sir Jupiter, akala ko po kasi talaga noon si Marvin na ang makakatuluyan ko. Naging dependent na po kasi ako sa kanya, lalo na't siya lang po ang nagparamdam sa akin noon ng pagmamahal na matagal ko na ring hinahanap sa pamilya ko. Anak po kasi ako sa labas ng aking tatay at bunga ng pagtataksil niya sa kanyang asawa. Dahil po doon, Sir Jupiter, kaya siguro kahit kaunti ay hindi ko naramdamang parte ako ng pamilya nila. Kayong simula pa lang nung sanggol ako ay sila na ang nag-alaga sa akin. Dahil doon nang maghiwalay kami ni Marvin ay para pong gumuho talaga ang buong mundo ko. Para bang yun na ang katapusan ng lahat sa akin. Talagang pinarusahan ko po ang sarili ko dahil sa palagay ko talaga noon, ako ang may kasalanan kung bakit niya ako niloko at pinagpalit sa ibang babae. Sa babaeng sexy. Dati pa naman kasi, Sir Jupiter, tabain na talaga ako kahit na hindi naman po ako ganun kalakas kumain. Sabi nila na mana ko raw yun sa tunay na nanay ko. Kaya nga po bata pa lang ako ay bagsak na talaga ang confidence ko. Simula po nung maghiwalay kami ni Marvin, halos ayaw ko nang lumabas ng bahay. Ginugutom ko ang sarili ko. Minsan nga po ay kinakaya kong hindi kumain ng 2 buong araw at puro tubig lang ang inumin para lang mapabilis ko ang proseso ng pagpapapayat ko sa pag-asang baka balikan ako ni Marvin kapag nangyari yun. At doon na po nagsimula ang nakakatakot na karanasan ko, Sir Jupiter. Isang beses po ay sinita ako ni tatay nang mapansin niyang palagi akong nakatulala noon sa bintana ng bahay namin na ang katapat po ay yung matandang punong mangga na napakayabong po ng mga dahon at puno. Masarap kasing panuorin ang pagsabay ng mga dahon noon sa hangin, kaya palagi po ako noong doon nakaistampay.
Sabi naman ni tatay, Desyembre pa lang daw kaya hindi pa yun mamumunga. Akala niya yata ay natatakam akong kumain ng mangga. Nagsalita po ulit si tatay nung hindi ako sumagot sa sinabi niya kanina. Tinanong niya ako kung hindi raw ba ako kakain. Sabi niya pa ay baka raw maospital na ako sa ginagawa ko. Pero hindi pa rin ako nagpatinag. Sabi ko ay hindi po ako gutom at mamaya na lang ako kakain. Narinig ko na lang pong bumuntong hininga noon ng tatay ko dahil alam niya namang hindi niya ako makukumbinsi kahit na anong sabihin niya. Alam ko naman pong nag-aalala siya noon sa akin kaya lang ay hindi niya ako direktang matanong dahil lumaki nga po akong hindi kami malapit sa isa't isa. Ipagtitira na lang daw niya ako ng pagkain. Magpunta na lang daw ako sa kusina kapag nagutom ako. Pagkatapos ho noon ay iniwan na ako ni tatay noon sa sala para saluhan si Nanay Wena at ang mga kapatid ko sa pagkain. Ang totoo po, nahihilo na ako noon sa gutom. Naririnig ko na nga po ang pag-aalboruto ng tiyan ko tapos naaamoy ko pa yung masarap na putahing iniluto ni Nanay Wena. Sa totoo lang po, tinitiis ko lang noon ang gutom hanggang sa maya-maya bigla na lang po akong napayakap noon sa sarili ko, Sir Jupiter. Dahil naramdaman kong bigla na lang lumamig ang paligid. Kasabay ng bigla ang pag-ihip ng malakas na hangin mula dun sa nakabukas naming bintana kung saan ako nakadungaw. Nakita ko pong sumayaw-sayaw lalo ang mga sanga at dahon noon kahit na medyo nanlalabo na ang mata ko. Pero bigla na lang akong natigilan, Sir Jupiter. Parang bigla kong nakalimutan ang nararamdaman ko nung may mahagip na imahin ang mga mata ko. Isang imahin ng lalaki, kamukha ng ex ko. Marvin? Napatayo agad ako noon sa kinauupuan ko. Pakiramdam ko bumilis ang tibok ng puso ko at parang biglang nabuhayan ang matamlay kong pangangatawan dahil sa pag-aakalang dinalaw ulit ako ni Marvin. Bigla niya po akong kinawayan, Sir Jupiter. Ang ganda-ganda rin po ng ngiti niya noon. Tapos ipinakita niya sa akin yung hawak-hawak niyang mangga at nagsimula na siyang maglakad papalapit sa akin. Lalo po tuloy na-excite ang puso ko noon, Sir Jupiter. Tuwang-tuwa talaga ako. Naglalakad si Marvin noon nang nakaunat ang braso niya at iniabot sa akin ang mangga na handa ko naman na sanang kunin nung sa wakas po ay makalapit siya sa akin. Kaya lang, bigla ko na lang pong narinig na sumigaw yung madrasta kong si Nanay Wena, kaya napalingon ako sa kanya. Napakunot pa nga po ang noo ko nung nakita kong nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig siya kay Marvin. Tapos, Sir Jupiter, para pong takot na takot ang reaksyon niya. Daig niya pa ang nakakita ng multo at sabi niya ay huwag ko raw kunin ang ibinibigay ni Marvin. Tinanong ko naman po kay Nanay Wena kung bakit. Kako si Marvin lang naman yun at para namang hindi nila siya kilala. Marvin? Diyos ko po, Laika. Hindi si Marvin yan. Engkanto yung kaharap mo. Tingnan mo ang itsura niyan. Nanginginig pa po si Nanay Wena noon habang itinuturo niya yung bintana. Kaya napalingon ako bigla doon
At halos mabuwal ho ako sa kinatatayuan ko, Sir Jupiter, nang ang kanina'y nakikita kong mukha ng ex ko ay bigla na lang pong napalitan ng isang nakakatakot at nakapangingilabot na hitsura ng isang nilalang na mukhang kunyango. Mukha itong isang uri ng butiki, Sir Jupiter, na wangis tao lang ang bulto. Kulay berde ang magaspang niyang balat, Sir Jupiter. Malaki po ang bunganga niya, natadtad ng maninipis pero napakatutulis ng ngipin. Yung mga mata niya ho ay parang kamukha ng sa butiki na gumagalaw-galaw po sa magkaibang direksyon. Tapos bumaba ang tingin ko dun sa kamay niya na kanina ay nakahawak dun sa inaakala kong mangga na ngayon ay nabuking kong sandakot pala ng lupa na may kahalong mga bula-bulating nakakasuka ang hitsura. Bigla na lang po akong hinila noon ni Nanay Wena, tapos itinago niya ako sa likod niya, Sir Jupiter, dahil natulala po talaga akong bigla noon. Tapos nadampot niya yung tubong ginagamit naming panungkit ng sinampay at sinimulan niyang ihamba iyon sa nilalang na nakadungaw sa bintana namin habang pinaalis niya ito. Dali-dali naman pong nagtatakbo noon si tatay mula sa kusina papuntang sala namin dahil narinig niya yung boses ni Nanay Wena. Ganon din ho ang reaksyon niya nang makita ang tinatawag nilang engkantado. Ang ginawa ho ni tatay noon, ikinuha niya rin yung nakasabit na palaspas sa likod ng telebisyon namin na nandoon at nagsisilbing palamuti simula pa nung mahal na araw. Bigla ho niya yung pinaghahampas dun sa engkantado na nakita kong nasusugatan ng balat sa kada tama nun sa kanya. Dahil po doon, maya-maya bigla na lang po itong naglaho sa harap namin. Parang tumakas na dahil sa ginawa ni tatay. Halata po ang galit sa boses ni Nanay Wena nung tanungin niya ako kung bakit daw ako nakikipag-usap sa engkanto, Sir Jupiter. Pero hindi may kakaila ang pag-aalala sa mukha niya. Noon ko lang po nakitang ganun siya ka-concern sa akin simula pa nung bata ako. Kaya medyo naantig pa ang puso ko, lalo na nang yakapin niya ako. Pinag-alala ko raw siya ng gusto. Mangiyak-ngiyak pa po si Nanay Wena habang natataranta niyang sinusuri ang katawan ko para masiguradong ayos lang ako. Nang gabihong yun, dinala nila ako sa kakilala nilang albularyo na napag-alaman kong dati po palang nag-ampun noon kay Nanay Wena. Ito po ang nagsabi sa amin na nagustuhan daw ako ng engkantado dahil palagi akong nakatunganga at nakatitig dun sa may puno na siyang lagusan po pala nila papunta sa kanilang mundo. Mabuti na lang hindi mo kinain yung pagkaing ibinibigay sa iyo, Iha, kundi ay nalintikan ka na. Yun ang magiging paraan para maisama kanya ng tuluyan sa lugar na kanyang tinitirahan. Sobrang laki po tuloy ng naging pasasalamat ko kay Nanay Wena noon, Sir Jupiter. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka kung ano nang nagawa sa akin nung engkantado. Dahil po doon nagsimula na ring umayos ang relasyon ko sa pamilya nila. Doon ko kasi nalaman na hindi naman pala totoong ayaw sa akin ni Nanay Wena. Ang totoo, minahal niya rin akong parang tunay na niyang anak. Kaya lang ay hindi niya maiwasang maalala ang kasalanan sa kanya ni tatay kapag nakikita niya ako. Kaya kung minsan ay pinipili niya na lang na huwag lumapit sa akin.
Simula nun, Sir Jupiter, sa wakas ay naramdaman ko ring parte ako ng kanilang pamilya. At doon ay nakalimutan ko rin sa isang iglap ang problema ko sa dati kong nobyo. Ngayon, Sir Jupiter, may asawa at anak na ako at malayo na ako kina nanay at tatay. Pero masasabi kong mas malapit pa ako sa kanila kumpara noon. Hindi ko tuloy alam kung dapat ba akong magpasalamat doon sa engkantadong yon o kung dapat ko na siyang ibaon sa limot dahil hanggang ngayon natatakot pa rin ako sa kanya. Anyway, sana po ay magustuhan niyo itong maiksi kong kwento. Ako po ulit si Laika at hanggang dito na lamang po. Sid's Story. Magandang araw ho sa inyo, Sir Jupiter. Itago niyo lang sana ako sa pangalang Sid. 34 anyos ho na purong Batanggenyo. Maiksi lang ho itong kwentong ibabahagi ko sa inyo pero sana ho magustuhan ninyo. Tungkol ho ito sa nangyari sa tiyuhin kong tawagin na lang natin bilang Tio Delfin. Siguro ho may mga 24 na taon na rin ang nakalilipas buhat nang mangyari ito. Sa pagkakatanda ko ho 10 taon lang ako noon Batang-bata pa ako pero hindi ko malilimutan ang karanasang ito. Ito ho kasing si Tio Delfin sabihin na nating may kayabangan. Pinsan ho siya ng tatay ko pero lumaki ho siya sa Maynila noon at nung tumanda nakapagtrabaho sa abroad. Kaya siguro ganun siyang umasta. Isang beses hong umuwi siya ng Pilipinas ay naisipan niyang sa amin siya sa Batangas magbakasyon. Pero hindi ho para makasama kaming mga kamag-anak niya, kundi para ho isakatuparan ang kakaibang trip niya. Ang maging isang camping hunter. Yun daw hong mga ngaso na nanghahunting yata ng iba't ibang mababangis na hayop. Basta yun ho ang sabi niya kay tatay Iiling-iling pa nga ho si tatay at papalapalatak habang nakatanaw kay Tio Delfin noon sa labas nung unang gabi nito sa amin. Paano ho kasi? May dala ba naman itong tent dahil doon daw siya matutulog sa labas at mag-aabang daw siya ng mababangis na hayop. Total malapit naman daw kami noon sa gubat noong araw. Meron pa nga siyang baril-barilan ho noon na binabalahan ng bilog at maliliit na balang gawa sa plastik na may iba't ibang kulay. Asar na asar ho tuloy si tatay sa kanya dahil mukha raw ho siyang tanga pero ayaw naman ho nitong makinig. Kaya sa huli, hinayaan na lang namin siya. Mga bandang hating gabi ho sa kalagitnaan ng kasarapan ng tulog namin, bigla na lang ho kaming nakarinig ng malalakas na tunog ng putok ng baril. Kaya napabalikwas ho kaming lahat ng bangon. Dali-dali hong binuksan ni tatay ang pintuan at tiningnan kung anong nangyayari sa labas habang ako naman ho noon sa bintana ako sumilip. Napamura na lang ho si tatay noon nang makita niyang si Tio Delfin lang pala yung nag-iingay sa labas gamit yung kanyang pellet gun na may sound effect pang akala mo tuloy totoong baril. Pinatatamaan ho kasi ni Tio Delfin yung malaking paniki na nakita niya raw na lumilipad-lipad sa labas ng tent niya. Kaya siya nag-iingay.
Idadagdag niya raw ho sa koleksyon niya ng taxidermy. Ngali-ngali ho tuloy siyang labasin ni tatay kundi lang ito napigilan ni nanay. Pinayuhan niya si tatay na pagpasensyahan na lang ang pinsan niya at alam naman daw niyang dati pa man ay may sayad ng utak nun. Ilang araw laang naman daw ang ilalagay niyan dito at babalik na rin ito sa abroad. Iiling-iling na lang ho tuloy ulit si tatay na bumalik sa pagtulog at sinabihan kaming magkakapatid. Natakpan na laang daw ho namin ng unan ang mga tenga namin para hindi namin madinig ang ingay ni Tio Delfin. Kinabukasan mga bandang 5:00 ho yun ng umaga, Sir Jupiter, ay bigla ho kaming nabulahaw ulit na mag-anak dahil sa pag-alingaw-ngaw ho ng isang malakas na sigaw na nanggagaling sa tapat ng bahay namin. Dali-dali na naman hong bumangon si tatay at sa pagkakataong yun ay handa na ho sana niyang sugurin si Tio Delfin. Nang paglabas ho namin ng bahay ay nakita naming nakahandusay ang tiyuhin kong yun sa lupa at namimilipit sa sakit. Iigik-igik pa si Tio Delfin habang nililingon si tatay nang tanungin sa nito kung napapano siya at matagal ho bago niya nagawang sumagot. May nakita raw siyang taong kulay itim ang balat at namumuti ang mga mata at mga balahibo. Ang hahaba daw ng mga binti at braso at nakakatakot. Galit na galit daw ito kay Tio Delfin. Nangangatal ho ang boses ni Tio Delfin noon at para na siyang maiihi sa takot. Hindi alam ni tatay kung maaawa o mabubwisit ba siya kay Tio Delfin. Pero sa huli ay sinubukan niya rin naman ho itong tulungang makatayo. Pero nagulat na lang sila nang makita nilang yun hong binti ni Delfin bigla na lang nangayayat. Alam niyo ho yung parang biglang naging butot balat? Samantalang kagabi ho, hindi naman yun ganun. Si nanay naman ho noon ang hindi maipinta ang mukha habang nakatitig dun sa binti ni Tio Delfin. Ano raw ba ang ginawa ng tiyuhin ko't sobra ang nangyari sa kanya? Halos lahat ho kami noon hindi makapaniwala sa biglang pagbabago ng katawan niya ng ganun kabilis. Agad ho silang nagtawag noon ng tricycle tapos isinugod si Tio Delfin sa albularyo. Naiwan ho ako kasama ng 2 kapatid kong maliit. Doon ko lang ho napansing parang may umuusok ho doon sa may bukana ng daan papasok sa gubat. Nilapitan ko yun, Sir Jupiter. Tapos nakita kong may iniihaw pala doon si Tio Delfin. Pagbalik ho ni natatay kasama na ho nila yung albularyo, Sir Jupiter. Tapos nakita kong parang may hinahanap sila, kaya tinanong ko kung ano yun. Nang sabihin sa akin ni tatay na may hinahanap daw silang manok, agad ko silang itinuro doon sa ihawang ginawa ni Tio Delfin kagabi. Diyos ko po! Yun ho ang naging reaksyon kaagad ng albularyo nang makita nila sa wakas yung kung anumang iniihaw doon ni Tio Delfin. Hindi ko ho alam kung ano yun. Mukha ho yung isang buong manok. Kaya lang nagtataka ho ako kung bakit kumikinang-kinang yung balat noon. Wala nang pag-asang gumaling yung pinsan mo, Muyong. Abay, inihaw na yan. Alaga yan ng engkantado. Yun pala, Sir Jupiter. Kanina raw hong 3:00 ng madaling araw, nakita ni Tio Delfin na gumagala yung gintong manok dun sa may gubat. Kumikinang-kinang daw ho kasi sa dilim, kaya nainganyo siyang hulihin yun.
Tapos agad niyang pinatay at balak kainin. Dahil ngayon lang daw siya makakatikim ng ganun. Yun pala ang dahilan kaya galit na galit sa kanya yung engkantado. Ito pala ang paborito niyang alaga. Tinaningan ho ng albularyo si Tio Delfin na pagkatapos ho ng araw na iyon ay talagang mabilis ang naging pagbagsak ng katawan. Hindi lang daw ho ang kakayahan nitong maglakad ang biglang nawala sa kanya, kundi pati na rin daw ho ang kakayahan niyang magsalita. Sumunod ang kakayahan niyang makakita at makarinig. Para bang unti-unti ho siyang pinatay ng engkantado. Halos maubos na nga ho ang lahat ng naipundar ni Tio Delfin sa kakapagamot sa kanya. Pero wala hong nakapagsabing doktor kung ano ba talaga ang kondisyon niya. Sinubukan nga rin ho naming mag-alay noon sa engkantado pero wala ring nangyari. Sabi ng albularyong tumingin sa tiyuhin ko, mapagtanim daw talaga ng galit ang engkantadong dumali kay Tio Delfin. Eksaktong 1 taon ho ang nakalipas, Sir Jupiter, binawian na ho ng buhay ang tiyuhin kong yun. Talagang tinuluyan na ho siya ng engkanto pagkatapos siyang pahirapan nito ng unti-unti. Kaya nga ho simula noon kahit anong makita naming hayop na pagala-gala sa paligid namin, hindi namin pinakikialaman sa takot na baka alaga rin ng engkanto yun. Hanggang ngayon ho tuloy ay nadala namin yung ganung paniniwala na para sa akin mas maigi naman kaysa magsisi kami sa huli. Sana po ay nagustuhan niyo itong kwento ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po at lubos na gumagalang, Sid. Ang mabait na tagalinis. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang akong Rosie. Ibabahagi ko po sa inyo ang kwento ng janitor namin sa school. Noong nag-aaral pa ako bilang senior high student, grade 11 ako noon, may naging close akong janitress na ang pangalan ay Ate Mila. Mabait siyang tagalinis. Kaya ako nasabing mabait si Ate Mila dahil kapag kailangan talagang gumamit ng banyo ang isang estudyante, pinagbibigyan niya kahit na naglilinis pa siya. Minsan kasi, may mga estudyante na di inaasahang, alam niyo na, bale kasi 2 silang naglilinis sa school namin. Yung isa ay masungit. Kapag naglilinis siya ng comfort room, kahit napuputok na ang pantog mo, hindi ka talaga niya papapasukin. Ang layo pa naman ng kabilang CR. Hindi kagaya ni Ate Mila, kapag pinakiusapan mo siya, papapasukin ka niya. Ako kasi, pasintabi na lang po sa lahat. May routine po kasing nakasanayan ang katawan ko sa pagdumi. At sakto naman na nasa oras ito ng paglilinis ni Ate Mila. Kaya madalas akong suki ng banyo at kaya rin naging close ko si Ate Mila. Minsan pa nga siya ang nag-aabot ng 1 tabo ng tubig sa akin bilang panghugas. Madalas kaming nagkakwentuhan kapag break time naming mga estudyante.
Isang hapon, napunta ang usapan namin sa mga multo. Siya ang nag-open ng topic na yun. Ang sabi niya sa akin, talagang expected niya na may mga multo daw talaga sa eskwelahan. May iilan na daw siyang karanasan, lalo pat minsan ay mayroon siyang pasok sa gabi. Sa school po kasi namin ay mayroong mga panghapong klase. Simula 4 p.m. hanggang 9 p.m. ang pasok nila. Isang beses daw ng gabi, mga 7 p.m. na, habang naglilinis siya ng CR. Bigla na lamang daw may narinig siyang tumakbo papasok sa isang cubicle. Pabagsak pa nga raw ang ginawang pagsara ng pinto ng cubicle, kaya medyo nainis si Ate Mila. Pinagsabihan niya raw ang estudyanteng yun. Sinabi niya na bakit bigla na lang daw pumasok nang wala man lang pasabi sa kanya, tapos padabog pa ang pagsara ng pinto. Maya-maya daw po, umiiyak daw yung estudyante. Yung po bang humihikbi, napigil yung pag-iyak. Kinatok ni Ate Mila yung pinto ng cubicle, sabay tanong ng, "Neng, okay ka lang ba?" Hindi daw ito sumagot at patuloy lang sa paghikbi. Sa isip naman ni Ate Mila, baka may bagsak na subject kaya umiiyak. Kaya hinayaan muna ni Ate Mila yung estudyante at pinagpatuloy ang pagmamap ng sahig. Kaso, natapos na siyang maglinis at lahat, hindi pa rin ito lumalabas. Wala na daw kaimik-imik yung nasa loob ng cubicle na parang wala ng tao. Kaya kinatok ito ulit ni Ate Mila. Pero di man lang ito sumagot sa katok niya. Kaya nagtaka na raw siya. Sinilip niya na raw yung siwang sa ibaba ng pinto, pero pagtingin niya, wala siyang nakitang mga paa. Gumamit pa siya ng cellphone para makita kung may tao ba sa loob. Pero wala talaga. Bigla siyang kinilabutan kaya harurot daw siyang tumakbo palabas. Isang araw naman, naglilinis siya sa isang classroom sa 4th floor at may nangyari na namang kababalagan. Exam day daw noon. Maagang nagsiuwian ang mga estudyante. Silang dalawang janitor at guard na lang ang natira sa school. Pagkatapos niyang ayusin ang mga upuan, nagsimula na niyang linisin ang blackboard. Maya-maya, bigla daw siyang nakarinig ng kalampag mula sa isang upuan na parabang may umupo na lang basta. Nag-iisa lang siya sa 4th floor at napakatahimik pa, kaya dinig na dinig daw niya yung langit-ngit ng upuan. Nagtaka raw si Ate Mila kasi siya lang naman ang nandoon eh. Wala naman ibang tao, pero bakit biglang gumalaw daw ang upuan? Tapos bigla na lang umihip ang malakas at malamig na simoy ng hangin. Sobrang kinilabutan daw si Ate Mila kaya minadali na niya ang paglilinis. Palabas na raw siya ng room nang biglang umusod ang upuan sa unahan patungo sa kanya. Napasigaw na lang si Ate Mila sabay takbo. Nawala raw bigla ang pagod niya dahil doon. Tinanong ko pa nga siya kung may nararanasan din bang kababalaghan yung isang kasama niyang janitor. Ang sabi niya,
mayroon din daw. Kaya lang wala naman daw itong pakialam at malakas daw ang loob nito. Hindi raw kagaya niya na hindi maiwasang matakot. Sinabihan siya ng kasama niyang tagalinis na huwag na lang daw pansinin ang mga multo. Kapag daw kasi pinansin mo, lalo silang magpapapansin. Kaya ganoon na lang din ang ginagawa ni Ate Mila. Pinili niyang huwag pansinin ang mga kababalaghan na nararanasan niya. Pero sa totoo lang daw, natatakot talaga siya. Iniisip na lang daw niya na kapag nakakaramdam siya ng kababalaghan, inaalala na lang niya yung sirang bubong ng bahay nila na pinag-iipunan niya para ipaayos. Baka kasi masisante siya kung lagi siyang kuskus-balungo sa mga gawain o hindi maayos ang trabaho. Sumunod na kwento niya ay noong may activity sa school. Nag-overnight ang ilang mga estudyante at sa classroom nila sila matutulog. Siguro pinakamarami na ang 10 estudyante kada room. Bago siya umuwi, sinilip niya lang ang bawat room kung may nakaligtaan pa siyang gawin. Pagpasok niya sa isang classroom, may isang babaeng estudyante ang nakatayo at nakapaharap sa bintana ng silid. Hindi niya kita ang mukha nito kasi nakatalikod ito sa kanya. Nagtaka si Ate Mila kasi suot pa rin nito ang uniforme. Lahat daw ng umatendang activity na yon ay naka-casual. At saka, bakit hindi niya kasama ang homeroom teacher niya? Bawat classroom kasi ay may isang teacher para magbantay sa mga bata. Nasaan na si Ma'am Tamayo? Bakit di mo kasama? Hindi raw ito sumagot sa tanong niya. Nakatalikod lang siya kaya sinabihan na lang ito ng pabiro na, "Sige, hintayin mo na lang si Ma'am. Huwag ka masyado magkakalat ha." "Opo, ate." Yun lang daw ang nakuha niyang sagot at saka siya umalis. Naglakad na daw siya sa hallway pero pagdaan niya sa sumunod na classroom, nakita daw niya si Ma'am Tamayo na nandoon kasama ang mga estudyante niya. Kinabahan na naman si Ate Mila. Sino yung estudyanteng naka-uniforme na nakita niya sa kabilang classroom? Medyo nakakatunog na kasi siyang multo yung nakita niya. Tinanong niya si Ma'am Tamayo kung may naiwan ba bang estudyante sa kabilang room. Sabi naman ito, wala na daw. Pinagsama na lang daw ang grupo nila sa kabilang klase dahil kakaunti lang naman sila at kakasya na sa isang silid. Kaya sabi ni Ate Mila, "Ma'am, may isang student po yatang naiwan sa kabilang room?" Kumunot noo daw si Ma'am Tamayo at sinabi nitong, imposible daw yun. Sabay silang sumilip sa kabilang room at ayun na nga, walang katao-tao. "Bakit, Mila? May nakita ka ba dun sa classroom?" Tumango lang daw si Ate Mila at sinabi ni Ma'am Tamayo na, "Kaya nga rin kami lumipat sa kabilang room. Ayaw na ayaw ko dyan sa classroom na yan. Madalas pakiramdam ko lagi may nakatingin sa akin. Minsan naman, biglang gagalaw ang upuan." Napaisip si Ate Mila. Pati pala teacher ay nakararanas ng mga kababalaghan
sa gusaling iyon. Napatingin na lang daw siya sa nakabukas na pinto ng classroom bago siya naglakad papalayo. Yun po ang kwento ni Ate Mila sa akin. Ang hindi ko alam, yun na pala ang magiging huling kwentuhan namin. Bigla na lang siyang nawala isang araw. Lagi na lang kasi yung masungit na janitress ang naglilinis ng banyo. Hindi na tuloy ako makasingit kapag kailangan kong mag-CR. Naglakas loob akong kausapin ang masungit na janitress. Nalaman kong Ate Carol ang pangalan niya. Sinabi niya na nag-resign na raw si Ate Mila dahil hindi na niya kinaya ang kababalaghang nangyayari sa kanya. Napaisip ako noon, pwede ba yun? Meron pa bang mas malalang nangyari sa kanya? Ang sabi ng masungit na janitor na si Ate Carol, isang araw daw noon, habang naglilinis si Ate Mila sa isang classroom sa 4th floor kung saan nakita niya ang isang estudyanteng nakatalikod. Doon siya nakarinig ng pagsitsit. Hindi muna yun pinansin ni Ate Mila. Pero palakas daw ng palakas ang sitsit kaya tumindig na ang balahibo niya. Mananatili raw sanang kalmado si Ate Mila pero nagulat na lamang siya nang mismong pangalan niya ang tinawag. Ate Mila. Parang hangin lang daw yung dumaan na may boses. Pagkatapos ay may biglang humawak sa kanyang balikat. Kahit na siya lang ang tao na naruroon. Nakita na lang daw ni Ate Carol na nagsisisigaw si Ate Mila pababa ng hagdan. Tapos kinabukasan daw ay nagsabi na nga ito na magre-resign. Dagdag pa daw ni Ate Mila, parang sinusundan na daw siya ng estudyante hanggang sa bahay nila. Sa totoo lang nalungkot ako sa pag-alis ni Ate Mila. Napapaisip tuloy ako na pati pala multo siguro ay nababaitan kay Ate Mila. Kaya siguro siya pinagpapakitaan nito. O baka naman may gustong sabihin sa kanya? Kung ano man yun, si Ate Mila lang ang makakatuklas kung haharapin niya yung multong nagpaparamdam sa kanya. Bantay ng library. Magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Ako po si Danico at Nika sa gabi. Ang kwento ko po ay nangyari noong ako ay high school, taong 1999. Noon po kasi nagpapahiram ng libro ang eskwelahan namin na ginagamit namin sa buong taon. At bago matapos ang taon, isinasauli namin ito. Kung maagap ka, bago ang mga librong makukuha mo. Kapag naman pahuli-huli ka, luma na ang makukuha mo at madalas, kulang na rin. Kagaya po ng nangyari sa akin. Lagi akong late kung pumasok dahil nagbabantay pa ako sa karinderya namin. Hinihintay kong matapos magluto ang nanay ko bago ako pumasok sa eskwela. Pero ayos lang naman na hindi ako nakakuha ng kumpleto o bagong libro dahil mayroon namang libro sa aming library.
Sinabi rin naman sa amin na naroon ang mga librong kailangan namin. Hindi lang pwedeng hiramin para iuwi sa bahay dahil hindi magagamit ng ibang kailangan din doon. Kaya sa tuwing may assignment kami, nagpupunta ako sa library para gumawa na bago umuwi ng bahay. Dahil naging suki ako ng library namin tuwing uwian, iniiwan sa akin ng teacher naming bantay sa library ang susi at dinadaan ko na lang ito sa bahay nila bago ako umuwi sa amin dahil doon din naman ang daan ko pauwi. Pailan-ilan lang din ang mga estudyanteng nagpupunta sa library dahil ang iba ay ayaw. Nakarating sa akin ang usap-usapan na may multo raw sa library. Hindi ko na lang pinansin dahil inisip kong tinatakot lang nila ako para hindi na ako pumunta doon at hindi makagawa ng takdang aralin. Dahil sa kagustuhan kong makapagpasa ng mga assignments at projects, patuloy akong pumupunta sa library. Hanggang sa napansin kong isa-isa nang nag-aalisan ang mga kasabayan ko dahil mag-uuwian na. Habang nagsusulat ako, kagaya ng palaging nangyayari, lumapit sa akin si Ma'am Dulce at ibinigay ang susi dahil uuwi na raw siya. Nagbilin pa siyang libutin ko ang buong silid bago isara dahil baka may maiwang estudyante. Nagsasara ang eskwelahan namin ng 6:00 kaya nagmamadali ako sa pagsusulat dahil mapapagalitan na naman ako ng guard kapag nag-ikot na siya sa buong eskwelahan. Palagi kasing ako na lang ang naiiwan. Laging ako ang nasisita niya. Kaya nasanay na rin siyang ang library ang pinakahuling silid na binibisita niya. Naghahabol na ako ng oras dahil mag-aalas-6 na. Wala na kasing oras na puntahan sa umaga ang library dahil unang subject namin ang ginagawa kong assignment. Hindi ko alam kung sa tagal ko nang pabalik-balik sa silid na yun, noon ko lang naramdaman na ang lamig-lamig ng klima ng sandaling iyon. Natural naman na malamig doon pero ng oras na yun ay talagang malamig. Nakakakilabot. Napakatahimik pa. Nakikita kong tumatayo ang balahibo ko sa katawan. Nang pakiramdaman ko ang paligid, nakarinig ako na may kasama pa pala ako sa library dahil may naglalakad pa sa bandang dulo. Nasa gitnang bahagi kasi ako kaya naririnig ko ang galaw niya. Naririnig ko rin parang nagbabalik siya ng libro sa lalagyanan. Pagkatapos, tumahimik ulit ang paligid. Inisip kong baka bumalik uli siya sa pagbabasa o kaya'y sa pagsusulat. Maya-maya, bigla na lang may nabagsak na mga libro. Sisitahin ko sana yung estudyanteng nasa dulo pero narinig ko na naman siyang pinupulot na ang mga nahulog. Dahil sa tahimik ng silid, ang lakas ng dating ng ingay na ginagawa niya. Maya-maya, naririnig kong nagtutuktok naman siya ng ballpen sa lamesa. Doon na ako nairita kasi nawawala na ang konsentrasyon ko sa aking ginagawa. Nagmamadali pa naman ako. Tumayo na ako at nilapitan siya para sitahin. Gulat na gulat ako nang puntahan ang pwesto niya dahil wala siya doon. Wala akong nakitang estudyante doon.
Walang bag o gamit sa eskwelang naroroon. Pero may ilang librong naiwan sa ibabaw ng lamesa na sa tingin ko'y hindi na naibalik ng ibang estudyante bago umuwi. Mabilis kong ibinalik ang mga libro sa lalagyanan dahil gusto ko na ring umuwi. Maya-maya ay narinig kong may naglakad papuntang pintuan. Nang silipin ko, wala naman akong nakita. Kinilabutan na ako kaya nagmadali akong bumalik sa pwesto ko para kunin ang mga gamit ko. Habang naglalagay ako ng mga gamit sa bag ko, nakarinig ako ng boses na sumabay sa hangin. Dumaan lang ito sa tenga ko. Dinig na dinig ko ang sinabi niyang, umuwi na raw ako. Pagkatapos noon, biglang namatay ang ilaw ng paisa-isa mula sa dulo ng library hanggang sa pwesto ko na lang ang natirang bukas ang ilaw. Sa sobrang takot ko, nanginginig akong tumakbo papunta sa pintuan. Narinig ko rin ang tunog ng ilaw habang nagpapatay-sindi sa pwestong iniwan ko. Nangangatog akong lumabas ng library. Nagulat pa ako nang biglang sumulpot ang gwardya at bigla akong tinanong kung ako'y pauwi na raw. Napasigaw ako dahil sa pagkabigla. Binatukan pa niya ako dahil bakit ko raw siya sinigawan, ang sakit daw sa tenga ng boses ko. Hindi na ako nakapagsalita dahil nangangatog talaga ako sa takot. Tapos sinabihan pa niya akong patayin ang ilaw sa library bago ko raw isara. Nagtataka ako kasi namatay ang lahat ng ilaw nang lumabas ako. Pero nang tingnan ko, nakabukas nga lahat. Maliwanag ang loob ng library. Sinabihan ko si Kuyang Guard na samahan ako sa loob para patayin ang ilaw kasi hindi ko yun papatayin kapag ako lang mag-isa. Tinanong pa niya ako kung bakit. Ang tagal ko na raw tumatambay sa library, mukhang noon lang daw niya ako nakitang natakot ng ganoon. Doon ko na sinabi sa kanya ang naging karanasan ko. Pero tinawanan niya lang ako. Mabuti na lang naging kabiruan ko na siya sa eskwelahan kaya sinamahan niya akong bumalik sa loob ng library para patayin yung mga ilaw. Hindi ko alam kung bakit. Matapos kong patayin ang ilaw, ay nilingon ko pa ang madilim na loob ng silid-aklatan. Halos mawalan ako ng lakas nang makakita ako ng maliwanag na bulto ng tao na nakatayo sa gitna. Kulay puti lang yun, pero maliwanag. Dali-dali akong lumabas at nakita ko si Kuyang Guard na nasa labas na pala. Natataranta pa akong inilak ang pinto pagkatapos ay umalis na. Hinanap ko si Kuyang Guard, pero nagulat ako kasi nasa kabilang banda na siya ng eskwelahan. Nagtataka ako kung paano siyang nakarating agad doon, samantalang naabutan ko pa siyang nakatayo lang sa labas ng library. Naglock lang ako ng pinto pagkatapos ay naroon na siya sa kabila. Sumisipol pa siya habang naglalakad. Hindi ko na lang pinansin si Kuya. Nagmamadali akong lumabas na ng eskwelahan. Pagdating ko sa gate, nakita ko si Kuyang Guard na nag-aayos ng ilang gamit. Nasabi ko sa sarili kong, bakit ang bilis naman niyang maglakad? Samantalang ako ay halos tumakbo na sa pagmamadali. Pero naunahan pa niya ako sa gate. Dali-dali ko siyang nilapitan. Tatanungin ko pa sana siya pero naunahan niya ako ng tanong kung bakit daw ako ay hindi pa umuwi.
tumambay na naman daw ba ako sa library? Kumabog bigla ang dibdib ko. Kaya nagulat pa siya. Bakit daw ako namumutla? Doon ko sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Pero ikinagulat ko pang lalo ang sinabi niya. Naggagayak pa lang daw siya para libutin ang buong paaralan, kaya imposible daw na makita niya ako sa gawin ng library. Sa sobrang takot ko, sinabihan ko siyang mag-ingat na lang sa pag-check ng mga classrooms. Natatawa niyang sinabi sa akin na matagal na raw siyang nakakasalubong ng mga multo habang iniikot ang buong eskwelahan. Nasasanay na nga raw siya sa ganoong sitwasyon. Natatawa pa siya dahil sa tagal ko raw na tumatambay sa library ay noon lang ako pinagparamdaman. Sabi pa niya, baka raw ayaw na akong patambayin doon o abutan ng dilim. Kaya ako'y pinauuwi na. Sa kanya ko rin nalaman na may engkanto daw sa likod ng library. Doon daw nakatira sa malaking puno ng akasya. Bakanting lote na kasi ang likod ng library at hindi na yon sakop ng eskwelahan. Kapag daw nag-iikot siya sa school at natatapat siya sa library, naririnig daw niyang may kumakaluskos sa loob. Minsan daw nag-iingay na parang ginagalaw ang mga libro. Nagbiro pa siya na baka nagbabasa tuwing gabi. Baka nga raw matalino na yon kaysa sa mga estudyante. Kagaya ng palagi kong ginagawa, idinaan ko kay Ma'am ang susi ng library. Hindi ko na lang sinabi ang naranasan ko sa library dahil ayaw ko rin siyang matakot. Mula noon kapag nagpupunta ako sa library, nauuna na akong umuwi kay Ma'am. Nagulat pa siya sa akin kaya sinabi ko na lang magbabantay pa ako sa karinderya ni Nanay. Isa pang karanasan ko ay nang minsang pumunta ako sa banyo ng eskwelahan. Narinig ko ang dalawang estudyante na nag-uusap tungkol sa library. Hindi lang pala ako ang nakakaranas ng kababalaghan doon. Habang nasa loob ako ng cubicle, naririnig ko silang nagkwentuhan na mayroon daw isang maingay sa bandang dulo ng library. Pero nang puntahan daw nila para sitahin, wala naman daw silang naabutang estudyante doon. Pareho nila itong naranasan, pero magkaibang araw at oras. Dahil hindi naman sila magkasama, pero pareho nilang naranasan. Parehong-pareho ng aking naranasan ang nangyari sa kanila. Doon ko naisip na baka nga tama si Kuyang Guard. Ayaw ng nilalang na yun na may estudyante sa library. Pero sana lang ay huwag siyang manakit ng estudyante. Habang lumilipas ang panahon, ang nagpasa-pasang kwento tungkol sa library ay nakarating na sa mga guro. Napansin din nila yon dahil halos wala nang pumupunta doon. Kaya ang ginawa nila, inilipat ng silid ang library. Ginawa na lang bodega ang silid na yon. Natakot din siguro silang baka may mga estudyanteng bigla na lang masapian kapag tumagal. Naging laman uli ako ng library nang ilipat ito ng pwesto. Pero hindi na ako gaanong nagtatagal kasi ang init na sa bago nitong silid. Naisip ko lang,
May kinalaman kaya ang klima ng isang lugar para tirahan ng mga multo o kung anong nilalang? Curious lang naman ako kasi yung dating library namin malamig talaga kahit tanghali o yung mga oras na tirik ang araw. Dapat di ba ay mainit doon dahil bukod sa sarado ang lahat ng bintana, ay talagang kulob ang lugar. Saka wala kasing bentilador doon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong lahat, lalo na po sa bumubuo ng kwentong Takip Silim. Shoutout time na naman mga suki! Shoutout kay Girly Sena, Jessica, Sheila Zonyo, Jeninice Estubio, Maria Cristina Gonzaga, Carmelita Mabanag, Jocelyn, Marinel Sunga, at kay Gemma Cruz. Magbasa naman tayo ng ilang mga magagandang komento mula kina Alexandra at Angie. Sabi ni Alexandra, Happy Holidays po sa lahat. Lagi po akong nakikinig sa inyo mapabahay man o mapabiyahe. Maraming salamat at more power sa inyong channel na Sityo Bangungot. Sabi naman ni Angie, Happy Holidays po. Maraming salamat sa magagandang kwento. Nakakawala po ng pagod sa trabaho. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.